Isa lang akong kalansay na libong taon nang nakalimutan sa ibang mundo. Sa haba ng panahong iyon, nagkaroon ako ng pambihirang talino. Ako lang mag-isa ang namamahala sa pinakamalawak na bukirin sa buong mundo. Pero mayroon akong kakaibang kinagawian. Tuwing gabi lang ako lumalabas para magsaka. Lumipas ang bawat taon. Bundok-bundok na ang ani mula sa bukirin. Pero ni isang butil ay hindi ko tinikman. Ang pagsasaka na lang ang naging kahulugan ng buhay ko. Bukod pa riyan, mahilig din akong mangolekta ng mga buto mula sa ibang kalansay. Sino ang mag-aakala na paglipas ng maraming taon, isang di inaasahang pangyayari ang magaganap? Gamit ang kaunting pagkaing naimbak ko, bigla akong naging tagapagligtas na hinahangaan ng buong sangkatauhan. Ako si Ange, ang pinakamababang uri ng kalansay na magsasaka sa imperyo ng undead. At nagtanim ako ng mahigit 1,000 taon. Dito sa bukirin, bukod sa akin, mayroon ding maraming kalansay na katulad ko. Bawat isa sa kanila ay responsable sa pagsasaka ng 100 sukat ng sakahan. Karamihan sa ibang mga kalansay ay walang ginawa kundi magpalipas oras sa mga banta ng dayami. O kaya ay magtaboy ng mga ibong tumutukas sa mga pananim. Dahil dito, wala pang 20 taon. Ang mga buto nila ay unti-unting narurupok dahil sa kagat ng mga peste. At sa huli, hindi na sila makakagalaw. Kapag napansin ito ng mga nakatataas na nilalang mula sa himpapawid, hindi magtatagal ay magpapadala sila ng bagong kalansay para pumalit. Pero ako, ibang-iba sa kanila. Gumagawa ako ng masisilungan mula sa dayami para maiwasan ang sikat ng araw. Araw-araw ay regular ko ring nililinis at inaalagaan ang aking mga buto. Hindi lang yun. Sa tuwing may makikita akong kalansay na hindi na makagalaw dahil sa pagkarupok, pinupulot ko sila at iniuuwi para idagdag sa aking koleksyon. Kapag may buto na sa katawan ko na malapit ng masira, kumukuha ako mula sa mga kalansay na pinulot ko ng isang buto na nasa maayos pang kondisyon. Tinatanggal ko ito at ikinakabit sa sarili kong katawan. Sa ganitong paraan, gamit ang mga pamamaraang ito, sa loob ng napakahabang panahon, nagawa kong manatiling buhay. Isang taglamig, mahigit 100 taon ang nakalipas. Pagkagising ko mula sa aking hibernation, nagulat ako sa aking natuklasan. Nagbago na ang buong mundo. Hindi lang sa nawala ang mga panaghoy ng mga galit na kaluluwa sa paligid, kundi wala ring anino ng aking mga kasama sa napakalawak na lugar. Pati ang mga matataas na undead na nagbabantay sa kalangitan ay nawala na. Ito ang unang beses na nakaramdam ako na mayroong mali. Pero kahit anong pilit kong isipin, hindi ko pa rin matukoy kung ano ang mali. Habang tinitingnan ko ang tiwangwang na buong sakahan, bigla akong may naisip, baka naman may mga bagong kalansay na naman na nabulok. Nang maisip ko iyon, agad akong masayang tumakbo papunta sa mga abandonadong lugar sa paligid. Matapos kong halughugin ang lahat ng mga abandonadong lugar, nakakolekta ako ng kabuuang 79 na kalansay. Kaya gamit ang mga kalansay na ito, nabuhay pa ako ng mahigit 300 taon. At sa loob ng panahong iyon, patuloy ko lang na ginagawa ang trabaho ko sa pagsasaka. Sa tuwing mag-aani ako, nag-iiwan ako ng ilang buto ng pananim. Ang mga natirang pagkain naman ay iniimbak ko sa isang napakalaking silong. Base sa napakalaking sukat ng silong, kung ako lang mag-isa ang magpupuno nito, malamang aabutin pa ng 1,000 taon. Nang maubos na ang huling reserbang kalansay, napilitan na akong lisanin ang sakahan kung saan ako nanatili ng mahigit 500 taon. Habang nasa daan, natuklasan ko na ang dating masiglang undead empire ay kasing tahimik na ngayon ng sakahan. Hindi nagtagal, di ko na maalaya na nakarating na pala ako sa palasyo ng kapahingahan. Dito nakatira ang Panginoon ng mga kaluluwa, ang di namamatay na hari. Siya rin ang pinakamakapangyarihan sa buong undead empire. Dati, dahil sa hamak kong katayuan, hinding-hindi ako pinapayagang tumapak dito. Pero dala ng aking kagustuhang mabuhay, lakas loob pa rin akong pumasok. Matapos ang ilang araw na paghahanap sa paligid ng palasyo, wala akong natagpuang kahit isang nilalang, lalo na ang di namamatay na hari. Mabuti na lang at nakahanap ako ng isang tumpok ng mga kalansay na medyo buo pa. At kasama roon ang ilang mas mataas na antas na kulay abong kalansay at puting kalansay. Para sa isang pinakamababang uri ng kalansay na tulad ko,
Para na rin akong nakahanap ng isang tumpok ng kayamanan. Sunod, pumili ako ng mga buo pang parte ng buto. At saka binuo ang isang kumpletong kalansay. Pagkatapos, inilipat ko ang aking kaluluwa dito. Sa isang iglap, agad akong naging isang mas mataas na antas na kulay abong kalansay. Kahit na mas gusto kong bumuo ng mas mataas pang antas na pilak na kalansay. Sa kasamaang palad, masyadong mahina ang kaluluwa ko. Kahit mabuo ko man ito, hindi ko rin naman mapapagalaw. Pero kontento na ako. Sa mga sumunod na oras, bumalik ulit ako sa bukid. Nagpatuloy lang ako sa pagiging abala. Mula noong naging kalansay ako ng Ashen Valley. Dumobol ang bilis ko sa pagtatrabaho. Yung mga trabahong dati ay inaabot ng isang buong araw para matapos. Ngayon ay kaya ko nang tapusin ng mas maaga sa loob lang ng 5 hanggang 6 na oras. Sa natitirang oras, pinag-aaralan ko naman kung paano gamitin ang illusion ng Scarecrow Hat. Ang Scarecrow Hat ay isang item na kayang maglabas ng illusion magic. Kailangan mo lang itong lagyan ng kaunting mahika. At kayanan nitong panatilihin ang isang illusion sa loob ng matagal na panahon. Maliban na lang kung may mas mataas na mental power kaysa sa gumagamit ng illusion. Kung hindi ay mahirap matuklasan na isa lang itong illusion. Siyempre, itong mga simpleng illusion. Ginagamit ko lang para takutin ang mga maliliit na ibon sa bukid. Hanggang ngayon, natuto na ako ng ilang uri ng illusion na kayang magbago ng anyo. Mabilis na lumipas ang mahigit 1,000 taon. Gaya pa rin ng dati. Inilagay ko ang mga ani sa kariton. At pagkatapos ay dinala ko ang mga ito sa bodega. Habang tulak-tulak ko ito, may napansin akong kakaiba sa di kalayuan. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang arko na nagliliwanag ng puting ilaw. Nagpakita ito sa labas ng bakod sa gilid ng bukid. Nang makita ko yun, akala ko bumalik na ang mga walang kamatayang nilalang. Kaya agad kong itinulak ang kariton at nagmadaling pumunta sa arko. Pagdating ko sa arko, umikot-ikot ako ng ilang beses. Pero wala akong nakitang kahit anong walang kamatayang nilalang. Nagtataka akong pumunta sa gitna ng arko. Sa sumunod na segundo, may biglang sumilaw na nakakasilaw na liwanag sa harap ko. Nang imulat ko ulit ang aking mga mata, nalaman kong napunta na ako sa isang bagong mundo. 2 malaking halijing bato ang nakatayo sa isang tuyong lupain na kulay abo. Kasabay nito, naglalabas din sila ng mahinang puting ilaw. Pagkatapos, ang liwanag sa mga haligi ay naging isang magic band. At kusa itong pumulupot sa aking pulsuhan. Sakto namang, may narinig akong isang mahinang boses mula sa likuran ko. Nilalang na nakabalabal. Sa mga walang kamatayang kaluluwa ako nanalangin. Bakit isang nilalang ng kadiliman ang dumating? Agad akong lumingon para tingnan. Nakita ko ang isang taong butot balat na nakadapa sa lupa. Isang kamay na butot balat ang lumabas. At idinikit sa sarili niyang paa. Matapos sabihin ng lalaki ang huli niyang salita ng may kabiguan. Biglang nanghina ang ulo at mga braso niya bago siya bumagsak at mawalan ng malay. Natulala ako sa narinig ko. Ako ba ang tinutukoy niyang yin person? Isa lang naman akong kalansay. Bakit sinasabi ng taong to na isa akong yin person? At doon, bigla akong natauhan. Tinanggal ko ang sombrerong gawa sa dayami sa ulo ko. Kaya pala, kanina pa pala ako nakaanyong yin flower. Kaya pala napagkamalan ako ng taong to. Lumapit ako sa tabi niya at kinulbit siya. Pagkatapos kong obserbahang mabuti, napansin kong unti-unting humihina ang hininga ng taong to. Hindi magtatagal, mamamatay na ang taong to. Dahil ito rin ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong sitwasyon. Bigla akong nataranta at hindi malaman ang gagawin. Tapos, bigla akong may naisip. Naalala kong mayroon pa pala akong isang kariton ng bagong ng butil. Kailangan naman siguro ng mga tao ng pagkain, di ba? Sa sobrang payat ng taong to. Malamang ay dahil sa gutom kaya siya nagkaganyan. Nang maisip ko yun, hindi na ako nagdalawang isip pa. Pagkatapos kong itihaya ang taong nakahandusay sa lupa, dumakat ako agad ng mga butil at isinaksak sa bibig niya. Pagkatapos ay umupo ako sa tabi niya at tahimik na nagmasid. Pero kahit ang tagal kong naghintay, napansin kong walang anumang senyales na kinakain niya ito. Dahil doon, lalo akong nagtaka. Bakit ayaw niyang kumain? Saka ko lang naintindihan na kapag pala walang malay ang isang tao, hindi sila kumakain.
Kung ganoon, nagpa siya akong subukan ulit siyang tulungan. Muli akong dumakat ng mga butil at pilit na isinubo sa bibig niya. Sa walang tigil kong pagpapakain sa kanya. Sa wakas, nagising din ang tao dahil sa ginawa ko. Hirap na iniluwa ng nanghihinang tao. Ang mga butil na muntik na niyang ikamete. Sinabi rin niya na kailangan munang alisan ng balat at lutuin ang mga butil bago kainin. At sinabi rin niyang mamamatay na siya sa uhaw kung hindi pa siya makakainom ng tubig. Nang marinig ko yun, namroblema na naman ako. Saan naman ako kukuha ng tubig na ipapainom sa kanya ngayon? Hindi ko na malayan, buong araw ko na pala iyong iniisip. Hanggang sa puntong ilang beses nang humingi ng tulong sa akin ang taong ito. Hindi ko man lang napansin. Sa huli, itong tao, habang nakatingin sa isang kariton na punong-puno ng pagkain, ay namatay lang sa gutom. Namatay ang tao. Napagtanto rin ni Ang na hindi na siya makakabalik. Ang light magic ay naging isang magic piece na nakasuot sa kanyang pulso. Pero kung paano ibabalik ang piece sa pagiging light magic, hindi niya alam. Tungkol naman sa hindi na niya pagkakabalik, wala namang gaanong pakialam si Ang. Walang pinagkaiba ang lugar na ito sa Palace of Rest. Parehong walang buhay at tiwangwang. Ang tanging kaibahan lang ay mayroon ditong ibang mga kalansay. Hindi nagtagal matapos mamatay ang tao. Isang tuyot na kalansay ang gumala-gala mula sa malayo. Paika-ika itong naglakad pasulong. At ang mga butas nitong mata ay nakatitig sa katawan ng tao. Para bang may kung anong bagay sa bangkay ang umaakit dito. Ngunit nang makalapit ito sa layong mga 30 metro, biglang huminto ang tuyot na kalansay. Medyo nagtatakang itinagilid nito ang ulo. At lumingon sa direksyon ni Ang. Ang mga butas nitong mata ay napako sa katawan ni Ang. Nakita na lang na nanginig ang apoy ng kaluluwa sa loob ng mga mata nito. Tumalikod ang tuyot na kalansay. At mas mabilis na gumala-gala paalis. Ang mga kalansay kasi ay may iba't ibang antas. Mas mataas ang antas ni Ang kaysa sa tuyot na kalansay na iyon. Kaya direkta niya itong napatakbo sa takot. Kaya naman, nanatili lang si Ang sa kanyang pwesto. Pagsapit ng hapon, nakapagtakot na siya ng mahigit 10 kalansay at mga puting butong kalansay. Pagkatapos, para bang nagkapasapaahan sila ng impormasyon, na parang muling naghati-hati ng teritoryo. Wala nang mababang antas na kalansay ang gumala-gala pa sa direksyon ni Ang. Naghukay si Ang ng isang butas. At pansamantalang nanirahan doon, naghukay siya ng isa pang butas para ibaon ang mga pagkain mula sa kariton. Kailangang aminin, napakapalido ng pagkakagawa ng hukay. Pagsapit ng takip silim, napansin ni Ang ang mga gumagalang kalansay sa malayo, na sabay-sabay na nagsimulang maghukay ng mga butas. At isa-isang ibinaon ang kanilang mga sarili. At nagsimula ng umihip ang hangin. Ang hangin ay ang hangin ng kapahingahan. Ang hangin ng kapahingahan ang pinagmumulan ng lahat ng nilalang sa lupain ng kamatayan. Binibigyan nito ng buhay ang nagkalat na mga bangkay at kalansay. Pati na rin ang mga pira-pirasong kaluluwa. Hinuhubog sila nito para maging mga lich at undead. Ngunit kung hindi mo ito igagalang, wawasakin din nito ang lahat ng walang awa. Bilang isang undead, ang matagal na pagkababad sa ihip ng hangin ng kapahingahan ay magiging sanhi upang dahan-daang tumigas, matuyo, at maglaho ang kaluluwa. Kahit ang pinakamakapangyarihang gintong kalansay na Haring Lich ay hindi ligtas dito. Ang pagkakaiba lang ay mas matagal silang nakakatagal. Nakahiga si Anger sa isang lubak. Pinakikinggan ang pag-alulong ng hangin ng kapahingahan. Unti-unting kumalma ang kanyang kaluluwa. May kakayahan ang hangin ng kapahingahan na pakalmayan ang kaluluwa. Hanggat hindi ka direktang tinatamaan nito, hindi nito maaapektuhan ang iyong kaluluwa. Habang nakahiga sa hukay, dahil sa kuryosidad, inilabas ni Anger ang isang daliri. Itinapat niya ito sa malamig na hangin. Ang humahagupit na hangin ng kapahingahan ay dumaan sa kanyang daliri, at lumikha ng maliliit na aipo-aipo. At sa ihip ng hangin, ang buo niyang palad ay naging kulay pilak na parang metal. Sa ihip ng hangin, isang malamig na enerhiya ang damaloy mula sa kanyang palad pababa, dirdiretso sa kanyang apoy ng kaluluwa. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng paglakas, na para bang lumalamon siya ng kaluluwa. Dahil dito, bigla siyang nabuhayan ng loob. Para sa isang kalansay na tulad niya.
Ang pinakamagandang paraan para lumakas ay ang lamunin ang kaluluwa ng kauri niya. Ngunit, isa siyang espesyal na kalansay. Hindi niya kailangang palakasin ang kanyang kaluluwa. Isa pa, siya na lang ang natitira sa lugar na ito ng kapahingahan. Wala siyang kauri na maaaring agawan. Ngunit, likas sa bawat kaluluwa ang Magnus ang lumakas. Matapos niyang subukan, naramdaman ni Anger na parang ayaw na niyang tumigil. Hindi niya napigil ang ilabas ang dalawa niyang kamay. Lumipas ang isang gabi, nagsimula ng pumuti ang silangan. Tumigil na ang hangin ng kapahingahan. Naramdaman ni Anger na mas naging solido ang kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung gaano siya lumakas. Pero malaki ang ipinagbago ng kanyang mga buto. Nabawasan ng husto ang mga lubak-lubak na parte. Pati ang mga malalaking butas ay lumiit. Ang mga maliliit na butas ay tuluyan ng napunuan. Para bang pinahirin ng masilya. Kung tatamaan pa ng hangin ng ilang beses, mukhang hindi na kailangang magpalit ng mga buto. Naisip-isip ni Ange, nang makaahon siya mula sa hukay. Napansin ni Ange na nawawala na ang bangkay ng tao mula kahapon. Pagtingala niya, nakita niyang ito'y naging isang zombie na. Napasuray-suray na gumagalaw patungo sa ibang lugar. Tumakbo si Ange at kinaladkad ito pabalik. Halos mamatay sa takot ang maliit na zombie. Akala niya ay kakainin siya ni Ange. Kaya desperado itong nagpupumiglas. Pero maging ang mga tuyot na buto at mga puting kalansay ay takot na tumakas kay Ange. Paano pa kaya siya na isang bagong silang na zombie? Agad siyang hinubere ni Ange ng lahat ng gamit. Ang mga kinuha ay ang mga gamit na para sa tao. Isang bag na gawa sa balat. Isang walang lamang sisidlan ng tubig. Isang mahabang espada, at sa loob ng bag ay may isang mapa. Ilang pirasong pilak, pero walang anumang bagay na makapagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, kung bakit napunta rito ang taong ito, at kung paano niya pinaganya ang portal ng teleportasyon, ay maaaring manatiling isang misteryo magpakailanman. Kung hindi malalaman mismo ni Ange kung paano gamitin ang mahiwagang pergamino, maaaring hindi na siya makakabalik kailanman. Tiningnan ni Ange ang kanyang mga buto na mas kuminis na ngayon. Mukhang hindi naman masama kung hindi na siya makakabalik, dahil sa hangin ng kapahingahan. Panatag na nanirahan si Ange sa kaparangan na ito. Araw-araw siyang naliligo sa ihip ng hangin ng kapahingahan. At patuloy na pinalalakas ang kanyang kaluluwa. Ang bagong silang na maliit na zombie ay unti-unti nang nasanay kay Ange. Noong una, nang kaladkarin siya ni Ange, halos mamatay siya sa takot. Akala niya ay kakainin siya. Pero sinong mag-aakala na pagkatapos siyang haburan, hindi na siya pinansin ni Ange. Ang mapalad na bagong silang na zombie na nakaligtas, ay nagpagala-gala na lang ng walang patutunguhan, hanggang sa umihip ang hangin ng kapahingahan. Bilang isang bagong likha, paano niya kakayanin ang espiritual na kapangyarihan ng hangin ng kapahingahan? Dahil sa instinct, naghukay siya sa lupa. Gusto niyang gumawa ng butas para pagtaguan. Pero sa bilis ng kanyang paghuhukay, malamang ay mawawasak na ang kaluluwa niya bago pa man matapos ang butas. Mabuti na lang at hindi gaanong kalayuan sa kanya ang butas kung nasaan si Ang. Sinuong niya ang hangin at kinaladkad ito papasok sa butas. Masyadong malakas si Ang kumpara sa munting zombie. Ang pananatili sa iisang butas kasama niya ay nakakakilabot. Sa sobrang takot, gumapang siya palabas. Pero kasisilip pa lang ng ulo niya. Napaurong na siya dahil sa sobrang lamig ng hangin. Sa huli, niyakap na lang niya ang kanyang ulo at nagsiksik sa pinakagilid ng butas. Nanginginig sa takot, hindi siya pinansin ni Ang. Sa halip, inabot nito ang kanyang kamay, upang gabayan ang malamig na enerhiya. Pagsikat ng araw, tumigil ang hangin ng kapahingahan. Agad-agad na gumapang palabas ang munting zombie. Sa pagkakataong ito, nagpa siya ang munting zombie na lumayo sa nakakatakot na lugar na iyon. Pero 30 metro pa lang ang nalalakad niya, ay hinabol na siya pabalik ng isa pang pag-alagalang kalansay. Ang lugar na may 30 metrong radius ay naging teritoryo na ni Ang. Habang nasa loob ang munting zombie, hindi siya pinapakialaman ni Ang. Pero sa sandaling umalis siya sa lugar na ito, ang kanyang bagong kaluluwa ang pinakamalambot at pinakamasarap na pagkain. Kahit sino ay kayang-kaya siyang apihin. Matapos siyang habulin ng ibang mga kalansay ng ilang beses,
Napagtanto ng munting zombie na mas nakakatakot pa sa ibang lugar kaysa rito. Pagsapit ng dapit hapon, umihip na naman ang hangin ng kapahingahan. Dahil walang kakayahang maghukay ng sarili niyang butas, ang munting zombie ay nanginginig na bumalik sa butas ni Ang. Naninigas ang leeg niya habang palihim na sumusulyap kay Ang. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Ang, umusag siya ng kaunti papasok. Hindi pa rin siya pinansin. Kaya umusag pa siya ng kaunti, hanggang sa makarating siya sa sulok kung saan siya nagtagal kagabi. Maging ang posisyon niya ay pareho sa kahapon. Yakap-yakap ang kanyang ulo, pero hindi na siya nanginginig. Kinaumagahan, muli siyang atat na gumapang palabas. Pero pagsapit ng dapit hapon, bago pa man umihip ang hangin ng kapahingahan, maaga na siyang gumapang papasok sa hukay. Hindi na niya niyayakap ang kanyang ulo. Sa halip ay mausisang pinagmasdan si Ang. Sinubukan pa nitong gayahin siya at ilabas ang palad sa hukay. Siyempre, ang padalos-dalos na kilos na ito ay naging dahilan para ang kaluluwa niya ay maranasan ang isang marahas na binyag sa napakalamig na aura. Sa ilalim ng proteksyon ni Ang, lumaki ng malakas ang maliit na zombie. Ligtas niyang nalagpasan ang kanyang pagiging baguhan at naging isang zombie na may makunat na balat. Ito ang pinakamababang uri ng zombie. Ka-level lang ng mga tuyot na kalansay. Pero dahil mayroon itong balat at laman, mas mataas ang depensa nito. At mas malakas lumaban kumpara sa mga tuyot na kalansay. Kaya isang araw, kinaladkad ng maliit na zombie ang isang tuyot na kalansay pabalik sa hukay. Itinulak niya ito sa harap ni Ang. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Tumango ang maliit na zombie. Bahagya niyang itinulak ang bungo ng kalansay palapit kay Ang. Umiling si Ang. Masyadong mahina ang kaluluwa ng tuyot na kalansay. Kung lalamunin niya ito, baka mas mabilis pa siyang lumakas sa pagligo lang sa hangin ng kapahingahan. Dismayadong iniyuko ng maliit na zombie ang ulo at kinaladkad palayo ang kalansay. Pero pagkatapos noon, lahat ng tuyot na kalansay sa paligid ay napahamak. Walang ni isa man ang nakatakas sa kamay ng maliit na zombie. Kapag nakakatagpo siya ng puting kalansay na hindi niya kayang talunin, nagtatago siya pabalik sa teritoryo ni Ang. Sa loob ng 30 metrong sakop sa paligid, kahit ang mga puting kalansay ay hindi nangangahas pumasok, kahit na may nadagdag na isang masipag manghuli na maliit na zombie sa paligid. Wala naman itong naging epekto sa ekolohiya ng lugar. Ang mga nabakanteng pwesto ay agad napupunan ng mga kalansay na gumagala mula sa ibang dako. Ang mga kalansay na itinatapon ng maliit na zombie, matapos ihipan ng hangin ng kapahingahan sa loob ng isang gabi, ay posibleng magkaroon ng bagong kaluluwa.